what this is the problem of the West Philippine Sea. Alam no po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Hindi ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough Shoal. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimut yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga kinakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutusan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas doon sa area ng Scarborough. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan, umatras din siya? Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano man na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ang China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon, tayo nawala. Yan po ang
natatandaan ko na pangyayari dyan sa problema ng tinatawag natin na panatag, isla ng panatag. Senator, I would like the people to know, you have given us really almost the foundation of your talk tonight and probably your answers. Na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo? I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Kaya dapat siguro si Albert Del Rosario malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon, sino bang humingi ng tulong ng Amerika? Si Ambassador Quisha ba? Na siya ang ambassador ng Pilipinas sa Washington noon, o ang mismong palasyo, si Presidente Aquino? Hindi natin alam eh. Ngayon, dahil doon sa pangyayaring yun nagkakuan tayo na nalugi tayo. Dahil umatras tayo, ay China hindi nila mapaalis doon sa lugar na yun. This is really the dilemma of the nation. For me, sir, the